give us his biblical views here with us. Brother Edsel Lacoran Closas. Word on Fire. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for our trespasses, transgressions. Father, bless our church authorities, and thank you for sending the people who work with me on this ministry, our benefactors, to supporters. Bless them, heal them, provide all their needs sa ilang kinabuhi. Amahan, I pray for our government officials. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia, Radio Bantay Kalikasan, our ongoing projects expansions of this network. Bless our staff, management with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD. Protect, expand, bless, Father, your works on this earth in propagating your gospel to your people. Father, please bless our advocacies to the least fortunate, for our environment, for our scholarship program, for the good health of the people, for the progress and prosperity of all your people. Father, bless them. Panalangin ni Ginoo. I pray for the Wishes of Love community. I pray for Altia Business Center and our businesses with the GD kaligayahan, purposes, activities, included the new resort farm of Boss John Daniel. Bless Alma Antia and the closest to this ministry. Panalangin ni Amahan ang tanan na nagtanaw sa telebisyon, naminaw sa radyo, nagsunod sa internet, sa pamantalaan. Let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries. Father, please dissolve, restore, repair all the damages and brokenness of our individual life. Amahan, extend your healing touch sa sakit sa utok, mata ng baba, liw kasing-kasing, sa atay, sa baga, those who have breast problems, sa kidney, sa dugo, sa bukog, sa panit, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please restore, repair in Jesus Christ, name of Nazareth. Veni Sanctus Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us. Santa Maria, San Jose, pray for us. Padre Pio, pray for our healing. Mother Teresa of Calcutta, pray for our ministry to the least fortunate. Thomas de Aquinas Agustin, si Maria Escriba, pray for our wisdom. San Vicente Ferrato de Padua, San Gian Vianney, pray for the power of preaching. San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Chofilo Camongot, Paul Anthony, all saints, brothers, blessed, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Juan, Kapitulo 13, 21, ngadto 33, kama 36, ngadto og 38.
gitagna na Jesus nga budian siya. Human kini isulti ni Jesus sa subo siya pag-ayo ug mingon sa wala lipod-lipod. Sultian ko kamo ang usa kaninyo magbudhi kanako. Nagtian-away ang mga tinun-an unay bulong pag-ayo kung kinsa ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal na Jesus naglingkod tupad kadiya. Si Simon Pedro misinyas kaniya og miingon, pangutana sa Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang mga tinun-an misampig pag-ayo kang Jesus og nangutana, kinsa man siya Ginoo? Siya mo kadtong hatagan ko diining tipik sa pan human ko kini ikatuslog. Mitubag sa Jesus, busa mikuha sa pan o gituslog niya kini o gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Mingon kaniya sa Jesus, buhata dayon ang buot ng buhaton. Walay usa ni adtong didto sa kanang nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus ngadto kang Judas. Ug kay si Judas man ang kupod sa puntil sa kwarta pipilas sa mga tinun-an na guna-una. Nung gipalakaw sa ni Jesus ang pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa kasulugan o kaha may pahatag sa Jesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang pan umidali siya paghula. Gabi ikadto. Sa nakalakaw na si Judas mingon si Jesus, karon ang anak sa tao, kipasidunggan ug ang Dios kipasidunggan pinaagi kaniya. Ug kun ang Dios kipasidunggan pinaagi sa anak sa tao, ang anak sa tao pasidunggan sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong himaya ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultian ko kamo karon sa akong gisulti sa makadagkuan sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bagong sugo pagigugmaay kamo. Ingon nga ako na igugma kaninyo pagigugmaay usab kamo. Kung magigugmaay kamo, may balo ang tanan. Baka mo ako mga tinun-an. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man moadto sa Jesus mitubag. Dili ka pa karon makaadto sa kong adtuan apan makaadto kara unya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Sa Jesus mitubag, andam kabagayod pagpakamatay alang kanako, sultian ko ikaw. Sa dili pa mo tuktugaw ang manok, ilimod mo na ako sa makatulong. Today we are remembering St. Paul of Narbonne, a noble or notable missionary who is known principally because of reports made of him by St. Gregory of Tours. According to Gregory, Paul was ordained at Rome and with other missionaries including Saint Saturninus and Dionysius, he was assigned to Gaul to preach the gospel. He enjoyed considerable success in the region around Narbonne, founding several churches there. He is also mentioned in various legends. Legacy. The mission of Paul became successful. Proofs. He was able to found different churches in the pagan regions. Usa ni ka hagit sa matag usa kanato. As we go on in our individual journey, what are the establishments do we have as a sort of our legacy? Unsa nga atong gipundar dining kalibutan na nga kung mamatay tayo nung dumanta ug ang credit niya na pwedeng i-attribute nimo tungod kay
mao ni ang imong agi, lama, tunog sa imong kinabuhi. Importante ning naay mga butang nga imong tukuron sa usa ka dapit aron hinumduman ka bisan sa maabot nga henerasyon. This is what we call legacy, the good legacy ang atong ikabilin. Paul had many legacies sa iyang kinabuhi. Ang mga wa magtuo Ginoo iyang gitudluan, unya ang prueba sa iyang kadaugan nakatukod sa daghang simbahan. People, ako nagtuo kung asa man padung kining atong ministeryo sa kamot na nas Ginoo. Pero samtang gitagaan pagkagiyunan to run this ministry, to continue in propagating His gospel, to do His works on this earth, hindi man natong buhat man is Ginoo ang pagpanudlo. Yatagan lang tag kay gayunan, opportunity, privilege. Ako nagtuo man nga sumabot nga panahon na ay mo continue, mo sumpay sa unsay atong gipangsugdan. I encourage all of you people na kini mao ni ang legacy na atong ikabilin bisan sa maabot henerasyon. Mao ni atong tunog nga makatabang sa uban. Paul built different churches, very useful, helpful in saving the souls of the people in his time. Kinisad ang atong ministeryo, atong gibuhat. Usa ni sa mga legacies na atong paningkamutan, na atong mapadayon, atong ikabilin. Mga matay ta na imutiwas mosumpay sa mga maayo natong gipanghimo sa kalibutan, sa katilingban. Not only in running this ministry, but in our day-to-day life. Paghimo tag maayo, kay aron mulama na sa kasing-kasing sa mga tao natong nahimuan og maayo, because it gives impact sa ilang kinabuhi. Ngunit ang hagit nato kung siya atong ibilin before ta mupanaw ni ining kinabuhiya. Saint Paul, pray for us. Nasama nimo daghang kagibilin sa wa pa kamubiya ni ining kinabuhiya. Pray for our healing, enlightenment, conversion. In Jesus' name, amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for joining us through your prayers and financial supports. Our occasional givers, yearly givers, our past givers, welcome mo nga mobalik sa atong ministeryo. Welcome mo appeal wherever you are. Present givers, thank you. Our regular faithful givers, God expects you, and I trust you also that you will continue kay ato maning ministeryo. Ako personally mo'y nagwali, pero tungod ninyo we are existing. This ministry exists in our society tungod na ninyo. Unang please sa inyong mga krisis o mga pagsulay, uban ko ninyo, I am praying for all of you. I feel new comers to join in this ministry. Kung ikaw man na, please start it today. If you want full episodes, akong libro, kanta, order mo na ako. Kaya atong paningkamutan to produce what you want, kanta or wali, whatever. Just call me, text me, 0918-714-8435. And I would like to express my heartfelt greetings to all people here in Bohol and outside Bohol
to all our subscribers, Boss John Daniel extends his greetings in celebrating this Holy Week. In behalf of San Miguel Cable Network and all radio stations, among gipaabot ang among pagtimbaya sa usa ka mabulukon og solemning pagsaulog sa Semana Santa. Uban sa akong pamilya, with Almantia among gipaabot ang among pagtimbaya ining Semana Santa. Our present givers, thank you to Mintian Puting Lackery, the labing couple of Canipol, Siringang Rickmill Parlor, Saning og Isildo Ulayer, silingan ni mo edita sa Bunga Ilaya og Akdal. Thank you. Mga dagoplo Bunga Ilaya, yung kagawa diha, ako nang higala. Nagtabang nato, yung former barangay captain, si Amancia. Kanihadto, tigtabang nato na, ipangamustaw niya ko ninyo. Then, kaninyong taga Bunga Ilaya, si Mr. Sinto, halup ako sa nanghigala. Thank you, Brinmil, Kipriing for Taimil, nasa Gibati, Jamil, Menay, Bril, and Mills, and the whole family. Then, Bin Kinsana Migraso, thank you for the big blessings shared to this ministry. Manuel and Naifi Ras, thank you. In fact, si Naifi both my book. Thank you. Ramon ug RG School. Don Ramon, nasa Ramon Sales Shop. Classmate ni ABC Sales Shop ni Lito Wilma. Ilang ginikanan, tay Cruz in the school. Thank you. Pagpalain. Arnie Luana, Gistrel Moisisa Makinano, haligi nato from Anda. Thank you. Mao ni mga latest givers nato niya Angela Cagas with Pasca Bunyok. Thank you sa inyong tabang sa tong artisan feeding mga noodles. Thank you. Og I would like to extend our condolences sa pamilya ni Attorney Alex Villacastin. Way back how many times pag magpapapirma gali si Brother Idse sa diyang wa pa ko legal counsel, wa pa nga itong mga higalang mga lawyers sa itong ministeryo, sa bag-o pa ko dirisag na adto man ko magpapirma ni Attorney Alex Villacastin. Believe me, wa na siya makasuway nga doon na sa charge sa kuha. Pag na ako'y mga papirmahan, ipanotaryo. Munang condolences sa maong pamilya, sa pamilyang nagbangutan. Munang iyapin yung ampo ang bitaliwan ang usa sa ngilngig nga municipal mayor sa atong lungsod niya daghang ikabilin nga legasiya ug daghang natabangan. Mao nang atong iyampo niya condolences na lang sa tanang Villacastin dinhi sa atong lungsod sa Hagna. Igala sa dako ni sila. And I would like to invite all of you, please visit also Mayana, Sampung Mayana. The territory of Boss John Daniel is open for the public for viewing sa mga animals, organic farming, siyang rest house. Unya doon na Station of the Cross dito gipang ugbok like Mount Palingkod every Holy Thursday 6 AM magsugod ang Mount Palingkod og ang Mayana kang Boss John welcome to the public kung gusto mo magsakripisyo. Bukid Sri, Bugnaw o nang open to the public. In fact, our team will come to this place soon to visit. Og taga-kugtong neighboring barangays
of Candiay or Kugtong Paris, Brother Sok Fernandez, my mentor, akong higala, buutan welcome in your parish tomorrow, Holy Wednesday, to have his input sa inyong recollection. Somebody told me about this from your place. Maunang ipaabot ninyo ang akong pangamusta ngadto kadiya. Ipangamusta ko ni Brother Sok Fernandez nga naa sa Kugtong Ugma, Magwali, kung higala ni. I would like to express my heartfelt gratitude to Galindo family. Comprehensive thank you. Agaw Chupi, Dunya of Guang, thank you. Brinmil Aguilar, Ramay Bidangkor, Estacoles to negosyo, sinako sa atong outreach, Lilibo sa atong broadcast ministry, na apartment, na subdivision unit, Abonatasya Products, siyang compound, mismo tabahan. Please come. Somebody drop their helps for our ministry in the person of Mirasol Go. She is in other country. Ang iyang pamilya from Kanaway drop their helps para sa atong ministeryo. Thank you. At lamong Doña Mildred, kung namoy tuyos itong ministeryo. Anda di Boracay, anda Lads Lagkaw Grill, keep praying for Madam DC. Taito ni Madira, we love you. Usas haligi nato, pila katuig ng tinabang, dinag kong tabang nining, atong pinalangga usab, nga tatay-tatay dirisag na taito ni Madira. Global 1 Global 2 ni Taidin na tinaitan diya sa anda pinakadagag resorts Jopos Iron Sign mo Pintal Bisagunsa. His team is in our Municipal Hall of Agna sa Repinting. Asimis Madipidis Gym, thank you sa pamilya diya sa second floor with Nilos Asibis. Ilimoraniwa with Balinog Jordan, Maribik ug Chinili. Malipayo ni nagpuyos kalipay kanupaw. Dung means Tadi Albil, thank you for the lunch yesterday. Keep praying for the completion of their mansion sa Tejero. Duty Beat Restaurant, diya sa Paina, Tulay, Skinita, Padong sa Carolina Bakery. Ang pa ni Carolina is extended sa Altia, the home of Pure Tablia. Manang patronize our simple business sa Altia, sa ginagmay nato nga negosyo. Netzel Marketing Selfology Kaspadala, Militorio, Kumaring Narsing, how are you? Iljialop, Tikulan Dagalabo, uban niya Pia Kipriing, uban sa RYG Water, o sa RYG Businesses. Totolopi sa ulan, Don Totos na atang, Rosa Sedilio, Toralba Sisters, thank you, haligi nato, Realdo Joy Galintes, Kipriing, Natabel sa Unya, Titum Sailon, o Paina, o Maria, mga mukoy, o bahib, nay Duding, kumusta? Ubanikyarag Kristo, Merspin, mukagod ta ng klaseng lubi mo galing, o ilabot ba to? With their children, Merspin, thank you. Tay Bobby o Buni Ilibira, labing kupol, working in our agriculture's office sa Garcia. Manuel Kumita, retired ning Kapitas Barko, Luok. Doduluking baibang labing kupol sa Garcia. Kapilito, Mrs. Wilma Castulo, sa Gindulman, Day Cruces Colagen, George sila Gagampang, Sister Hilda, Pagpalain, Estila Asibo, Mimi sa Torreino, pamilyang Rosgumi Cookies, ang labing kupol sa Pangdan, kumusta? With Tay Manuel Bantilan, amiguan ninyo, kay maunay nag-controls tubig, Skindulman. I'm just kidding. Siyempre, amiguan yun nato. Tay Manuel o Naitiri. Mrs. Nuna Bergia Alaba, sa Jacob Enterprises, si Sarflia Busio, The Walking Store, na isira Jimasin sa Malinaw, Garcia. Mga way gubot ng mga tao kay nagpuyo nas Malinaw. Captain Lito Sario Bitonio, na ipaping, we're praying for you at the limit. Manuel Tercia Narsing Manuelido, Dabuy, Silingang Crisons, Chelsea Motopart, Paribert, Lucy Darelia, amigong Bilyong, kumusta Paribert? Gusto katong radyo diya matagbuntag, ang atong usas gikonsiderar nga haligi sa atong ministeryo. Biggest Store, thank you sa Trinidad. Gloria Tapangan, Birilio Pinangamura, haligi nato, Construction Suppliers Nes Garcia. Rico Mila Sibis, tapada na ang Sagbayan, ticketing office ni Maribik, o Body Fitness Gym. Speaking of Body Fitness,
si Baray Captain nyo, Akailar of San Pedro Duero, told me yung sa brother, sige ko paminaw sa imuha, kay magtagbo mi oftentimes, kay nag-workout man sa ni, mo nang yung sa brother, maminaw ba ko, mo nang taga San Pedro Duero, may buntang nyo diya. Mando Biliksiones, manghatag ni Gulay, Attorney Esther Nanida Escobilia, ako legal counsel, ako sang itimbaya si Attorney Frone Madrona, ang abogado sa mga kabus, o Attorney Nelson Anyula, kabang Fred of Gindulman, Fred Amura. Speaking of Biliksiones, ninumdum ko, one night, Royal Asiron came to us, kay doon ako i-rescue, muraning buildings, munang Royal Asiron, thank you, sa dibok pamilya usab akong gipaabot ang akong pagdimbaya. Rusty Cooper, ginagamiton a woman of great faith, Dias Paraon, Tonyo Ragalbi, uban ni Angel sa Yuta, thank you, Angel, Angel ka talaga. Wenceslao Bibigalgo, ang dunya sa Natang, Dumilaguplo, taga Canulao, in an ice cream ni man Arnold o Rosel Naldosa, magtutudlo sa Garcia Elementary School. Jerome Isidra Tumakin sa Kalipay Nguog, kipreng sa ilang ugangan ni Isidra. Kiriko Ranises with the Kabandi family, Romjic Rygods model, ako sa una, pero si Pareasinto na ron. Miguelina Asibis, uban ni Taypileo, ni Teresa, kung pamilyas Pundol, taga Pundol, may buntag niyo diya. Mrs. Arin Arabon, Epifanio Fortunata Golde, na opportunity pagpalain ka for your kindness and efforts. Francisco Alberta Oclida, Mr. Caminti Popinglacli again, Gis Arnel Luwana Makinano Calixtam Playo, thank you again. Bingi Bilgings, usan sa mga bagong mitabang nato, mga ampo tanan, may buntag, Ginger Sticken, Felix Bonifacio Riua, Opanda, Oscar Ramunda Luxin, classmate ni Naan, oban ni Filina Pilasar, Primo de Taipa, Pregalis Castrudis, Kagawad Peregrin, Eastern Bolending Investors Incorporators, Dagag Branches, sa Reunion, kumusta? Asteria Dutarot, Jackson Finoba, Madam Fee, Dunya Fee, Eric Juana Abuiba, o the Hastro family, Jojo Klida, Manuel Akang, then Marcelo Iteria Busio, o Tita, retired police, pagbalain, haligi nato ni, of Garcia, Ben Kinsiana Migraso, again, thank you sa dakong tabang, Bernal family, Roldan Galarion, Iapin Yogampo, siyang panglawas, kinabutan ng tao, Almay Kluwayon of Ginsularan, thank you. O Mar Amparo, Malakyas og Arlen, di Mar Amparo of Ginakot, thank you. Very supportive ni sa ilang parokya og sa ato ministeryo. Gita Galolo, Silingang Tiang D, Filia Pilungay, mga yap og lungay, igagaw din ng congressman, Congressman Yap, kay Yapman. Mario Inladulao, for the information, amigo maguming Congressman Yap. In fact, every year, magpadala siya gift sa tuwa. Mo nang linumdum ra ko ba. Mario Inladulao, labing kopos kanupaw, animos mambol, mga Salabi family, akong kumaring kinabutalan, Pidineria Asibis, Silingang Ikalasunaybe, o Filiguno, pamusta niya ko ninyong Filiguno, sigsunod nato ni, dias Madua Norte, ninumdum ko mga bitor, dias Madua Norte, kumusta mo mga bitor? Silingan is mga Saulga of Canulao, o Silingan, Kadugo, brother, Arsenio Dutarot sa Dutarot, nanginanglas yung pagampo, pamilyang Bibian Umbao, Animos o Pudyong, Tidi Rodit, Bibilo Kasukot, Pidilir Kabosio and family, Joseph Cataranian, Rosda Oklida o Buktol, Princess Water Refilling Station, Arnolpo Wakina o Clarita Misula Obay, Angelis and Lily Fustanes, Troidos, Renacar, Inquires Altia, 4GM Trading, TC Paginawan, Ibib Subiono, Mercy Cadilina, Magpamilya, Darel Pingas, Way Gubot. Then, Moisesa Maginano, thank you again. Rosindo Narcisa Saulan, Nicolas Lubido, Nay Farm, Salasinda. Kumusta, Parikulas? Padayon Parikulas, yang farm, Ibaligya, kay ihatag ni Brother Edsel ang uban. Just joking. Isabilo Saningular, bago ni Mitabang, Quaris family, Victorina Salarda. Then, thank you, Ye Escobilia, Abonyo Nay Frida, Asteria Galido, Judelo Sigalindis, Day Judil, Tayusi of Garcia, thank you. Benji Tunaklan, Tay Benji,
Adim family, Junfi Ampulukio, kumusta? RM Store, Alam Dure Balabag, Malbog, taga Malbog, mahal ko yung lahat. Legacy Ticketing Outlet, Salumalo, Mistisa Di Garcia, Dr. Pirasel, Lito Auring Lido, Imelda Romero, Dorins Goldsmith and Litson, Ramon Silsiap, Fira, Sandigan Grace, of Tubod-Monte, Eusebio, Jocelyn Pagikan of Bunga Ilaya, and Ronald Lantaka in courtesy of Lantaka Businesses of Garcia. Ako gining gibalik og basa kay ga-expect ko sa inyong pagpadayon og tabang. Everyday nagimabot sa atong opisina nga motabang mao nang do na may nangutana pila day kinanglan nimong erase matag buwan, brother. More or less 50,000. Where we can find that? But we did it by the help of our Almighty God. Kay iyam ning ministeryo di niya ako. Mo nang sa una grabe na kong pagka-stress, pero kadugayan ka-adjust na ginagmay niya. Kundi kaabot ang management nato is very kind to us. Siyempre di ko ni syudad, pero ato na nang gi-maximize para nga sigurado gyud nga atong makuha ang target nato in propagating the gospel sa ubang mga stations. Minilyon ang gasto nila. Tuo mo nako, tinuod na minilyon ang ato. Kay naamog ko yung mga newspapers uban nga free, na ko mga hookups uban nga free, pero kining atong broadcast dire, the center of our ministry, di ni free. Kay ngano maikog ta tungod sa ilang pabor nga gihatag sa tuwa. Mao nang kabalo ko nga nakasabot mo sa akong puan. Unya tungod ana dako kayo ko respeto salig ninyo. Na instead mo react mo negatively, akong giampo you will react positively. Keep praying for my loved ones, for the protection, more blessings both sides sa akong wife ug sa akong pamilya. Pray for the completion of our ongoing projects sa Altia Highland View Farm, and also for the progress sa Altia Business Center sa atong simpleng negosyo. O sa atong mga plano, if you want an architect, inquire nako. I am endorsing Architect Charilo Andrade of Canulao, akong higala. Munang gusto mong lawyers na ako i-recommend, architect, doktor, whatever, ako mga higala. Munang nining Simna Santa, salamat sa inyong pakigduyog, iniubos nga lagad. Tungod kay sa sunod adlaw, di naman ta magkita live. Tungod kay I need to spend more times in quiet, in reflection, kay mo may pinakadindot nga mga takna sa pagpamalandong para next time sa atong panagtagbo kung tugutas Ginoo, energetic and powerful kining ubos nga lagad nga mumantala sa maayong balita. Silyakay family, Gindulman o Pagna, thank you sa tanang nag-tune in, nagpatingog sa TV, radio, tanang rila nga nagtingog, ang uban sa cellphone nagtingog, ang uban mga establishments pribado ug publiko. Thank you, pagpalain kayo. Holy Cross Ministry, we are praying for you with Paribandoy ug Brad Peterania. Mao ni ang mi-back up sa pamilyas mga Gallagher sa ilang gibuhat nga yearly nga pagpasakit sa kaugalingon diha sa manpalingkod. Kaya adto di pa man ko busy, mao nang makalaag-laag ko, pero karon I ask pardon ang akong mga adlaw gipang-arrange na tungod ni sa kadaga natong gipangimo og concerns sa kinabuhi. Mao nang tanan nga nagsunod wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni sa usa ka senaryo nga nangaon ang mga tinun-an sa atong Ginoo in 1 meal. I'm sure this is not the what they called the first meal, but mauni ang gitawag nato og last meal nga itabo nga diin gigasa ni Kristo ang mga tiil, the continuation of that, ug didto usab sa maong kananan
gipakita ni Kristo ang iyang kabuutan bisan sa tao nga naibaw siyang budian siya nga mao si Judas. Do you have this kind of character, attitude sa atong kinabuhi nga kaya nato ipakita ang atong kabuutan bisan kay bawta nga kinitawana indifferent toward us? Bisan kay tawana kay bawo kang gilibak ka, gidaot ka, gibackstab ka, gibackstabber ka o gibackstab ka, not mistaken na. Sometimes manggod ganahan ko mo gamit yung mga termino bisan tanaw nako apike tungod kay ganahan ra ko. Nya kay bawo man kung sabotable na. In fact, ang akong mga editors sa pamantalaan English ug Bisaya di told me sa brother ay nang kagool kung na may mga gagmayng discrepancies, mga clerical errors o sipiat nimo, gi-consider namo na tungod kay Bisaya man sad ka nya masabtan man. Pero I'm trying my very best nga tama ang akong gipangsuwat labi na sa construction sa grammars o sentences. Yung kamot man taan na. The first place, di man sa namoy akong major. By the people of the living God, kasaway na ka, nga buutan dyan pong kabisan sa mga taong di buutan. Mga tanan mo na ako, ikaw brother, kasaway ka, pirme. Ano, in the first place, I heard different feedbacks, reports about the people around us. Unang kaila ko sa mga tao nga tinuod nga nagmahal ako, kaila ko sa mga taong tinuod nga nang libak, nanaot, di maayo. Ngunang halos tanang tao sa palibot, kaila ilan ako. Bisag wa ko kaila silang pangan, naong ra. Makasag-on ako nga mauning pamilyahan, nga lahi. Pero you know what? Normal na. Pag-alagad diri ka sa Ginoo, normal na. Luke 6:26, you cannot please everyone. Para nako, natural na. Part of life. Nga di gid ng tao o yun mo na yung criticize. Pero ang point ana, ikaw, ako, if can you maintain your goodness, mao ni ang hagit sa matag usa. Kaya ba natong i-maintinar ang atong kabuutan at tubangan sa mga tao na dili buutan sa atua, na nagdaot ng duot ng libak, namintaha ng lupig, kay bawang nakangakayong tawana, di gini maayo. Pero ang agit o gustong makita sa Ginoo, ikaw, kung saan nimo pagtagad, pagtratar, pakig-relate, kung saan ang paghandol ang mga tao na miduol nimo, ni-approach nimo, nakig-amigo nimo, niya kaplastikan na tingali to, kaya lagi, di man sila maayo, diya nimo, ibersins. When talking about these people, I am referring to the heart of Jesus Christ. Although Jesus knew, wa may natago sa Diyos, Hebrew 4:13, Sirach 42, 18 upward, kay bawa sa skani, kay bawa sa sumabot. Jesus knew already about the betrayal of Judas. But in spite of Judas' attitude toward Jesus Christ, we can see in our gospel that Jesus was very kind, and Judas was still invited to come to this dinner, to have fellowship with his disciples and to our Lord Jesus Christ. Mao ni ako na pamaladungan pagkangilngig nga kinaiya sa atong Ginoong Jesucristo nga kaya niyang giagda ang tao nga nagpasipala, nagunauna ug daotan ngadto kaniya. Because kini manggong bangkiti nga nahitabo ni Kristo, this was an avenue where Jesus gathered his disciples to be with him at the last moment sa di pa siya itaral sa kamatayon. Mao ni ang event, mao ni ang panghitabo. Meaning, sa ilang kultura sa mga Hudiyo, pag ikuyo gali ka og pangaon, meaning you are attached, connected,
you are close to the heart of the one who is inviting you. That was their culture. Meaning, nabilong ka. There is what we call belongingness. There is what we call acceptance sa nag-invite nimo sa usa ka kananan. Mao ning ilang kultura. Meaning, in the culture of the Jews, pag di ka close, di ka suod, di ka nila imbitar og pagpangaon. Pag di ka pareha nila og kolor, balibo, matang, di ka pwedeng mosalo sa ilaha, makigkuyog. That's why Jesus received different criticisms from the Pharisees. Why? Jesus, many times, in Matthew chapter 15, Jesus accompanied in eating with the sinners. Many times, natabo na. Wa pamanginaw yung disipulo. That's why Jesus Christ and His disciples were criticized by the, what they call Pharisees. So, din niya itong makita, my dear people, pag di ka suod, pag di ka nila bilong, pag di ka nila higala, pag di ka nila accepted, di ka nila imbitarog kaon, di ka nila padunganon diya sa ilang lamisa. Mao ni ang ilang kultura. Mao ni ang ilang patakaran sa ilang kapanawnan. Bawal di manginaw, bawal makigsalo sa mga makasasa, sa mas mga tax collectors, uban pa. Mao man ang gingon sa Matthew 15. Now, do you notice nga si Judas was invited? Didto si Judas giapil gyapon ni Kristo sa kananan, gipalingkod, gitupad pagani sa iyaha. Ngano? Ang logic ni ini, kay mao ni nature sa Ginoo, nga bisan bidya ta, bisan mao ta, ug kinaiyag batasan, bisan dili ta, tarong, still ang Ginoo nagpabilin siyang pagkamatarong, pagkamadaluyon, pagkabuutan, meaning God is not affected by our sins. Believe me, God is infinite. Maunang your sins cannot decrease, cannot lessen the love of God for you. And the proof of what I am talking today, kining gipakita ni Jesus Christ toward Judas Iscariote. Na he was still invited. Di ba sa ilang kultura, di man ka dapat i-appeal sa ilang kaon kung di naka-close, di naka-accepted. Meaning, Jesus showed His mercy, His compassion, His forgiveness, His love and acceptance to the betrayer, to the traitor, to the person na miluib sa iya. Mo ni ang pinaka-amazing na reality sa kinahiyas Ginoo. Na bisan dagang panahon nga may pagkaudas ta, may pagka-selfish ta, pagka-materialistic kayo, bahalag i-restore na to siya sa itong adlaw-adlaw kinabuhi, basta makasiguro ta para sa atua. Pero still, ang Ginoo gapakita siyang kaayo sa matag usa kanato. Kabalo mo, sa kultura sa mga Hudiyo, pagtagaan gani ka sa unsa gikaon sa usa ka Hudiyo, usa ka na ka expression of what we call too much closeness and relationship. In the past understanding nako, before I studied the scriptures sa akong further studies, abi nako og kadtong paghatag ni Jesus Christ sa tipik sa pan nga iyang gigunitan, that was what we called an arrow, sign, ilanan sa kinsay mubudli kaniya. Di ba mo natong common belief, understanding nga katong tiping nga pan ni Kristo, kung asa nako ni itunol siya nagbudi nako. Ang atong nauna ana sa atong common understanding, ang pan nga iyang gitunol mao'y simbolo sa kinsay nagbudi. Pero
Believe me, dili di ay ni mao. Ang tinuod di ay, Jesus tried his very best to save Judas nga dili mo continue sa iyang plano to betray him. Kaya sa liyok nito, yung Kristo alaot ng magbudi nako. Meaning, katuling pan iyang gihatag, showing his too much attachment to the person, to the receiver, nga mao si Judas. Meaning, ang pan di ay dili to timaan kung kinsa nagbudi niya, bali ng atong panghuna-una na. That's my mentality before, and I heard this many times sa ubang mga komentaris, pero today, I would like to clarify, dili na ilanan timaan sign, signos, sa kinsa nagbudi ang tipik sa pan. Kung dili, sa ilang kulturas mga Hudiyo, pagtagaan gali kag pan, meaning close kadyo mo, anang gikan sa imong kamot ba, imo na naingkitan niya, imong tipikan, ihatag ni mo na, means close na gid mo. Mo nilang culture, meaning, si Kristo naning kamot o pagkita siyang kaayo to save Judas from his team, from his group, from his ministry. Ug mao ni natures Ginoo. Ezekiel 18:23, sakitan ang Dios nga makakita siya og tao na nalaglag tungod siyang paghimo og kasalanan. Meaning, ang Dios mangitag paagi how to save each one of us, how to retain us, how to preserve us, in order that di ta mahanaw gikan sa iyang makamot. People, believe me, I am very touched to this gospel for today. Ngano? Si Kristo wala magpakita og negative reaction toward Judas. Instead, ug mao ni atong bantayan, instead, he showed his love, his goodness. In what way? Ang tipik sa pan, dito simbolo, not an identity or else not identifying to someone nga mobitri sa iyaha, mo man atong common belief, but ang pan nga iyang gitipik, usa to ka simbolo nga si Judas kabahin sa iyang kinabuhi, kabahin sa iyang kasing-kasing, kabahin sa iyang pagka-Diyos, siyang pagka-leader ngadto kanila. In other words, si Kristo gustong isalbar si Judas, pinaagi sa iyang kabuutan, pinaagi sa iyang kaayo, pinaagi sa iyang pagpakita na si Judas still belongs to him, kabahin, kalambigit gihapon sa iyang dugan. People, mo ni Diyos nga akong giwali. Himuon sa Diyos ang tanan, ang iyang pagpakita sa milagro, pagpakita sa iyang katingalahang butang diya sa imong pagkatao. I know God will do many wonders, miracles, healing, favors, blessings to each one of us to show His love and mercy, pamasin nga kitang naghimog kasalanan along the road, maka-analyze, maka-realize, makahinuklog na bisan sa atong pagkabidya, bisan sa atong pagkamali, bisan sa atong makauyangan, still His love is never changed. Ang gugma niya wala mausab diha sa imuha. Mao ni ang ako nakita nga senaryo sa Ebanghelyo, the love of Jesus Christ toward Judas was not changed. Never changed. Never. Never. Dili tong pan simbolo ilanan sa pagbudi sa tao. No, sayop na. Believe me. Ako ning gitun-an ang skriptura. Kun dili kadto ning pan sa kulturas mga Hudiyo, ang tipik niyang pan nga gikuha usa kadto kapag padayag nga si Judas iyang pinangga, close, mahal, bisan kay boss siya sa daotang tinguha ni Judas. People, look at what happened. When Jesus Christ
told his disciples, ang tagaan ako ning pan mao ni ang taong nagbudi, pero di na mo'y concept nga ang pan timaan nga kining tawhana mo'y nagbudi, di na mao. Kundili ingon si Kristo, tagaan ako ning tawana ning pan, kay bisan siya mo'y magbudi nako, kining pan means closeness man means bilong ka. Iyang gipakita ang iyang kaayo bisan sa nagbudi kaniya. In other words, kung ano natuon na to, my dear people, panitan ako, nagsuot kong Amerikana, tintawana akong kuyog ron, mao ni magbudi nako, pero bisan pa man, akong ihatag ng akong Amerikana. Akong pasulob niya. Ngano, ang logic nako, dili kay ang Amerikana, mao mo identify nga siya, kung dili, ang taong magbudi nako, makonsensya, ang butana, manis insil, sa kibaw, sa ako ning luiban, gitagaan, mangkuhaning Amerikana or us, anything from me. Ako bang necktie, ako bang long sleeve, kung say gusto niya, kung bakos. Anything from me. People, mao ni ang senaryo. Pero sa itabo, ang yawa abtik. Malingon sa 1 Peter 5:7-9, ang yawa murag liyo nagulob abtik. Kung abtik ka, mas abtik ang yawa. Pero kung abtik ang yawa, mas abtik ang Diyos. People, pagtunol ni Kristo sa pan ni Judas, ang yawa mikalit og intervene. Mikalit og sud ni Judas. Ngano? Look at, sa gibuhat ni Kristo nga kaayo katungpan timaan nga si Judas iya gyapon tong pinangga, yang ipakita nga ako close mo kong Judas o kinimpano akong yatag ni stang magbudi. Mo ang senaryo, ipakita na akong pinangga gyapon ako siya. Kabaw mo sa human standard, sa human level ni Judas, I know, believe me, he was touched. He was guilty. He was touched. In fact, Matthew 27, sa diha, nga si Judas nakakita nga si Kristo, gibunog. Milakaw siya. Bilabog niya ang 30 kasensilyong denaryo. O gani sa Acts 1, na masayutang pinalit, di itong kwarta nga iyang nadawat sa pagbudi ni Kristo, kundi kay treasurer man ni siya. O nang dagal ni siya napalit nga kayutaan, mga ill-gotten wealth. Ha? Mo ni hadlo kung naka ill-gotten wealth. People of the living God, si Judas nagbasol, nagindulsol. Ngano? During this time, when they gathered at the table, I know, and some scholars prove that Judas felt guiltiness, was touched when Jesus showed his kindness. Instead, Jesus will say, Judas, liars, get out from here, get out. Mao man atong reaction, di ba? Pagbudian ta sa usa ka miyembro sa pamilya, nganong nagpakita pa ka, layas, gawas, palayo ka nako. Mao ni atong version. Pero sa Kristo, yung Kristo, disipulo, kintawana, Judas man gini, ako man nakita, pero tanawan ninyo, pinangga na ako ni. Day paano? Tipik. Mao ni ang senaryong tinuod. Kita tagtaong ni bitri nato, kita tagtaong ni Judas nato, kita tagtaong di mayo nato, siga atos mata, armulayas, mulakaw, di taganahan, di taganahan mag-istorya, di taganahan matubang, di taganahan mo-entertain, di ba? Ayun na magsopa ka na, kaya tinoon ba na? Pero ako may ugtanan, kinamang yung mga taong buutan, bisa kung sao nila, o pasipa, buutan gyapon. You know what, my dear people? Si Judas na guilty to, na konsensya, natandog, pero ang yawa, ang kalit magsud. Ngano? Mao ni ang tinod kinabuhi sa matag nila lang. There are two forces na nagbira nato, the force of God and the force of darkness. Si Judas Iscariote during this moment, gipakitaan sa kaayo ni Kristo, gibira siya sa kindness ni Kristo. That's why he was touched. Pero ang yawa sa Judas, silang day, ayaw patanog-tandog niya. Sige, padayon na nimong plano. Kadungog mo sa advertisement, akbayan mo, wag! Yung patong yawa usang itumon, katong anghel, akbayan mo ang anghel nga puti. Wag! Wag! This is true. On this earth, there are two forces. Ang kusog energy gikas Ginoo or energy gikan sa yawa,
Pero the last and the final say is yours. Judas was touched, but you know what? When Satan entered Judas, yung Judas, padayon na ako budi. Pero, tungod sa gipakita ni Kristong kayo, nihilom sa kanyot, natandog siya, na-surprise siya, nasyak siya, kay abim niya, sumbagon siya, or kasabaan siya, waman. Di ako naka-analyze nga kiniding kaayo nato is magnetic. Ug mao ni ako na kumpara. When I heard God's instruction to me, di man itiaw. I know someday you can say to your individual self, you will say, may mo tinuod itong gingon ni Brother Edsel, no? Kabalo mo, sa una nakita ninyo, I was condemning some people around us. But when God spoke, talk to me, deep inside sa kong kasing, when I heard His voice, literally, through vision, kabalo mo, my dear people, yung Ginoo Edsel, ihulagway kong buutan ko, nagmahal ko, nagpangga ko, nagamuma ko, nagkir ko, ihulagway ko nga, giampingan mo na ko, gimahal ta mo, umaw ni-analyze na ko, akong giusob ang atong format sa akong mga wali, nga instead ako mong kasabaan, ako mong gimaymayan, instead ako mong hadlukos Ginoo, ako mong gitudluan sa Ginoong may gugmaon o mapinanggaon. In order, you will love our God more deeply, greatly. Mao ni ang akong na-analyze ba? Na kiniding kabuutan sa Ginoo magnetic ni. Mao ni rason nga nung wa ko'y ko kakapoy nga nagwali sa Ebanghelyo. Tungod kay ako mismo nakasinati, nakasaksi sa iyang kaayo sa kuha. Kay kung sumadahon ang akong atraso, kasalanan, nga wa gid mo masayod. Ngutanan po mo, unsa brother? Secret. Di man tanan pwede disclose. Di na ko dapat pa matugutas Ginoo ngayang gamiton isip iyang mensahero kay di ko angayan. Apan nakita nako nga bisan sa dagan ako mga apan mali shortcomings, pagkapandol, pagkapukan, kauyangas kinabuhi kasi mahirap maging pugi. I'm just joking, mga kapatid. Nakita nako na ni-increase man noon ang pagmahal sa Ginoo, ni-increase man noon yung kabuutan sa paminaw nako, ni-increase man noon yung kaayo. Di ako naka-analyze ba, nadamor nga nagpakasaka, dugangas Ginoo yang gugma. Ngano? Dili kay aron magdasa ka, kundi muingon ka kadugayas imong kagulingon. Nauwaw na ko sa kong kagulingon og sa Dios, nga taliwa sa akong kasalanan. Buutan man gyapon siya. Niabot ba ka sa point kay ngana ang imong pagbati? People, kanang kaayo sa Ginoo, ngayang gihatag ninyo, pagpangga, pabor, milagro, healing, opportunities, mga wonders, mga katingalahan sa inyong kinabuhi. Believe me, my dear people, iyan ang gihimo. Di lang tungod kay siya buutan, kundi iyan ang gituyo. Kay namasin siya along the road sa imong pagpanaw, day to day, makarealize ka, nga bisan des imong sala, mahal gyapon kaniya. Because the goodness of God is magnetic. And you know what? I would like to propose this. Be good. Because your goodness can magnet anyone to imitate your examples and to believe that you have God in your life. And they will worship your God also pag makita nila ang imong kabuutan, ang imong kaayo, kay sila na magnet. Kay kining kaayo is magnetic. Mo na nakita nako some people before close their radio, their television set. They never open their internet. They don't want to see my face. They don't want to hear my voice. They don't want. I heard that many times. And you know what? In Lord, why? Bakit? One day God instructed me, Edsel, because you are a condemning preacher. You condemn the people. You hurt the people. Imong demoralize ang mga tao sa imong mga wali. Yung Ginoo dili na effective.
ang pinaka-epektibong pamaagi sa pagtudlo kining akong gibuhat. Nga ako mong gimaymayan, gitudluan, gi-cheer up, gi-boss, ako mong gi-motivate, ako mong gi-uplift, ako mong gi-mentor, gi-coach. Ang coach bitaw sa basketball team, ubanan man na, di lang sa duwa sa kurto, kundi bisan outside the court, the basketball court. For what? For the training, for their personal nga bonding. Mao ni ang ilang gipanghimo, gipangbuhat sa mga coach and mentor. Mao nang ako gidesign ko sa Ginoo na inyong coach ug mentor kay inyo makong kuyog matang adlaw. I'm still sitting here, but we are expanding in somewhere as your coach and mentor. Meaning, ang trabaho sa coach, pag-motivate, pag-uplift sa iyang team nga mahimong productive, unya mo champion mo daog. I'm here every day to uplift you. Mo instructions ginawa sa kuha. I-coach in sale, mentori, tudlui, dasiga, i-motivate, ipakita nga buutan ka aron makita lang buutan ang Dios nga imong giwali. People, I believe that kindness, goodness is magnetic. Ngano? Ang mga taong nagsira sa ilang mga radyo o telebisyon, believe me, ikaw mismo nakaprobar ni Ana that you are now listening to me again and again, repeatedly, without tired. Ngano? Kaya nakita ninyo nga ang akong panudlo lahi na kumpara sa una. Kay ngano ang akong gitudlo karon, akong gitudlo ang Dios kamay gugmaon. And because of that, I do believe ganahan mo sa Ginoo ang akong giwali. Kay it depends man sa nagwali kung kinsay Ginoo ang iyang giwali. A condemning God or a punishing God or a loving God. You know what? God told me itself, please do not tell the people that I am a punishing God, that I am a condemning God. Tell the people that I am a loving God, a forgiving, a compassionate God. I heard this many times in my heart, in my mind. The instructions of God. Promote me according to God. Positively. Munang nagabanteng uban sa brother na usog lagi imong style, imong panudlo, in of course. Because God told me, instructed me, nga mao ni ang pinaka-epektibo, and I see it. Nakita na ako na sa akong duha ka mga mata. Nadako kayong impact sa atong katilingban. Ngano? Kay gusto sa Ginoo nga makrealize ka, nga buutan siya, mahal ka niya, tinangga ka niya, giamuma ka niya, wa sa mausob sa pagtanaw nimo, gahulat siya kadus ka makonsensya. Mo nang i-risk that in your mentality nga sakiton ka, torturon ka, makaamgo ka, kinaraan nga titsing na. Ang binag-o nga panudlos Ginoo nga gusto niyang i-reveal sa inyo ha, tamas maimos Ginoo, i-convince kaniya sang kaayog kabuutan, but the final say is yours, like Judas. Jesus showed His kindness, His goodness by what? Partaking or sharing His bread in His hands. Meaning, Judas became partaker of the bread in the hands of Jesus Christ. Meaning, kabahin, kaya ang pan bitaw, na imong pikasan, ihatag nimo. Meaning, kung kadtong pan yang gigunitan, isugpong, you belong. Nalambigit ka, you belong. You got me? Meaning, ang kaayo ni Kristo gipakita pinagispan, yang ginas Judas, bisang magbudi ka nako, pinangga ti kadepano. Kanani, dawata ni. Meaning, kabahin gyapon ka nako Judas. Meaning, instead iyang kung dinaos Judas, iyang singkaan, iyang kasaban, iyang giinan Judas, nahalti ka. People, mo ni Diyos nga akong gituan, sa panang magpakasa ka, may manang Ginoo anak, nagpakasa ka, pero mahalti ka. O, milagruhan gyapon kanako. Namnas Matthew 5:44-45 ngang Dios gapaulan gyapon pabor sa mga makasa. Ngano? Ang points Ginoo gusto sa makaamgo like me. Sus, ako mahadlok gyud ko magpakasa. Ngano? Takonsensya nako mga kapatid. Mo nang everyday ning kamot ko mahimong buutan, mahimong matarong, bisan mahirap maging tunay na lalaki, mga kapatid, pero I'm trying my very best
to defend myself, to preserve myself, ngano? Nauwaw na ko sa Ginoo tungod siyang kabuutan sa kuha. Ang point nako, kung maabot gali na ninyo, nga maghimo mog matarong kay mauwa mo sa Ginoo nga magpakasa kay iya mong gibuhong sang kaayo kabuutan pagpangga, meaning mitubo ka na, niabot ka na sa maturity. Di kay maghimo kag matarong kay nahadlo ka, you are matured for that. You are governed by your fear, and it is not good. It is not a healthy lifestyle. Do not do that. It will ruin your future. It will damage you. It will ruin you. But what you need to do is live in the love of God, in the mercy of God. Nga maningkamot kang di ka magpakasa, kay imo ning sukli sa kaayo nimo, nga bisan sa imong mga apan, still nagpangga sa nimo. Jesus showed it to Judas Iscariote. Even to Peter, who denied him 3 times. But the difference between Peter and Judas, Judas keep away from Jesus Christ. That's why nahug siya siyang umang gipalit, nagkay agang tinai. According to the legend, he committed suicide. While Peter, when he realized about his denial for 3 times, he came back, he repented, he changed his focus. He came closer toward Jesus Christ. Kay doon na may duha kapaingnan ng tao pag maginulsol, magpalayog sa muts Ginoo o mamiserable ang kinabuhi for not forgiving himself or coming closer to God for another chance, because 2 Peter 9, everyone deserves a second chance. Muna ako maingon ninyo, kung nakapasakit man ko ninyo sa nanglabay mga panahon, I am deserving for the second chance. Muras salida ni Pupoy ug Basya a second chance. I deserve for the second chance sa inyong kasing-kasing nga tagaan kayo kay giyunan. Kung napasakitan mo na ako kani, na-damage na ako ang inyong moral for criticizing for the wrong and the evil things that you had done in the past, tagay ko nyog chance. Paminawan ninyo balik ang akong panudlo, ang akong gitudlo ninyo matagadlaw. Kaya ron makabawi-bawi ko sa akong mga naimo nga pagpasakit ninyo, bisag tinuod, sakit maning tinuod, pero ang ako rang point, tama man to kong gibuhat logically, pero mali ang akong presentation, ngano gisakitan man mo, akong giusob, di ko gusto maabot nga sakitan mo, although ang tinuod sakit man yun, pero kanang dili kayo sakit ba, kanang mild ba, sakitan ko da, pero kalma man pagkasulti, di man inisog, sa una kay isog man ko, muna akong gipaningkamutan og repent, change, kay matag-usap pwede man na may room for change. Muna ang kita ninyo, ang akong tunada, the way I act, the way I handle myself, ako ginagipang usog, ning kamot ko ana. Ngano, kay gusto ko sa akong presensya, makita ninyo ang auras Ginoo na siya buutan. Ang Diyos akong giwali buutan, niyang nagwali, tanaw ninyo, dili buutan. Min mo, wa mo mats. Wa magsibo. Mauna siya ang tinuod, my dear people of the living God. Si Judas, naginulsol tinuod, Matthew 27, pero nagwala. Kaya wa sa kapasaylos kagwalingon. Ang tilinsay, pag you cannot forgive yourself, magwala ka. Kaya di nimo tagaag, kaya yun imong kagalingon, nga pwede nimong baguhon ang imong kinabuhi. If I did it sa akong mga mali in the past, kung wa panako pasaylo akong kagalingon, sa akong mga immaturity, sa akong mga apan, mga kamalian, tingalig wa na ko karon. Pero akong giingnan kagalingon idsel, dako pa kag chance nga mausob imong naong, ha? Pero ang height di na, imong sultian, imong diliukan, the way you handle your brothers and sisters, the way you handle yourself and your family. Mao ni pirmi gingos kong gulingon nga dako pa kog chance kung height di na bisag kung sawg inom di na gyud. Pero the way I dress, the way I handle myself, akong dagway whatever, pwede pa na mausob ginagmay. Kay matag-usa lagi na ikausaban. Mo na unsay mali ninyo pasayloan ang inyong kagulingon. Tagay chance. Si Pedro bitaw gitagaam niya chance yang kagulingon. Mo'y rason sa diyang nakasa siya, iyang ipasaylo ang kagulingon,
nya mibalik sa Ginoo. Manaon sa inyong kasalanan, sa inyong isikatawag sa Ginoo, pasaylohan inyong kagalingon, kay duga ra mo gipasaylo sa Ginoo, tagaig kagalingon ninyo og chance nga magbag-o aron sa ingon may balik kas Ginoo. Thank you for joining us. Thank you for watching. Thank you for connecting to us. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity na si Kristo din nyo mahimong manluluwas, healer, tinugdan sa milagrog panalangin nga inyong ikinanglan. Ako kanunay nga mag-ampo, Mother people of the living God, na makakitaon ta mo sa kayos Ginoo, sa mas yang ipakita nga to ni Judas. Kabisan si Judas nagbudhi na, mubudhi na, yang gitagagpan, meaning bilong si Judas sa iyang kinabuhi. Ako mag-ampo, nga ako makasata, pasayloon ta nato itong kagalingon, og tagaag kay Giyunan nga magbag-o, pinaagis pagduol og samot sa Ginoo. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name, with the Holy Spirit o sa mag-ampos Malgabiring Maria, sa man sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been fired. It's to it. God loves you.